po, Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Walang dulot ang Ama na pahamak kanino man. Sakit pinapahamak at kinapapahamak ng mga anak niya, di niya niloloob at kagustuhan. Di niya pinili at tinalaga sa bawat isa. Lamang ang tao ang nagiging masama, kaya't may kapahamakan sa lupa. Ang taong nagkakasala, kaya't mayroong pagsisising nagaganap at mapapalad ang mga nagbabalik loob at sa Ama'y tumatanggap, kumikilalang ganap sa matwid at marapat. Sapagkat sino nga ang tao? Ang tao'y hambing lamang sa buhangin na walang timbang. Ngunit binigyang kabuluhan ng Ama upang magkaroong kaahlagahan. Buhay na pinahiram, nais niyang maging ganap, matuto sa liwanag, makatahak sa liwanag, makita at masumpungan, liwanag na ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung magsusuri lamang ang tao sa kalooban ng Ama at sa kagustuhan niya, ay gugusto sila. Sino nga bang mapapariwara, mapapahamak sa lupa? Samantalang mula sa simula, ang dulot ng Ama'y kay inam at kay buti pawa. Wala siyang niloob na ang mga anak niya ay gutumin at pahirapan na lamang. Kaya nga't ibinigay ang mabuti at ang paraiso'y pinatahan kay Adan at kay Eva. Ngunit sadyang doon ay pinakita ng Ama kung papaano. Kapag ang inggit ang umiral, tukso'y dumaratal. Tulad ni Satanas, na tinakso niya at inakit itong si Eva. Kaya naman nagkamalit, nagkasala. Kaya't yung awitin ng taong, "O tukso, layuan mo ako," hindi marapat na gayon. Sapagkat sadyang lumalapit ang tukso sa tao, ikaw taong may isipan ang lumisya at lumihis sa tukso. Sapagkat ang tukso ay sa isip lamang ito. Kung maliwanag at may takot ang may kaisipang tao sa Ama, hindi patatangay sa alam niyang makapagpapahamak lamang sa Kanya. Hindi patutukso sa alam niyang makapagkakasala sa Kanya. Kaya naman itinuro sa banal na aklat ang mga tuntunin at marapat. Mula sa Eklesiastiko. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman.
sapagkat ang lahat ng handog na ito ay tinatagubili ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pinapailang lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghihinayangan ang mga unang bungang inilaandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapuo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya, maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti, gagantihin ka niya ng 7 ibayo. Huwag mong susuhulan ng Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ito ay naitala pa noong panahong ilang siglo na. Subalit nang dumatalang Kristo, inalis na ang ikapo sa mundo. Ang tunay na kordero at haing totoo ay ang banal na dugo at katawan nito, na siya namang pinaging dapat ng Ama na ipatupad at ipakita sa mga anak niya. Ngunit ang paghahandog ng buong galak na may ngiti sa puso mo'y naruroon ng liwanag ng pagmamahal sa kapwa ay tunay na kaaya-aya. Kaya naman itong Ama, ang puso ng mga anak niya siyang tunay na tinatanglawan at kaisipan niya ay pinagarian upang manaig ang kabutihan at wag ang kasamaan. Kaya't ang bawat sa kanya'y kumilala na pagninilayan ang nais niya, yaong kalooban at kagustuhan niya, ang binubulay-bulay nila. Ang pinagtatantong totoo, yaong mga katotohanan mula sa Kanya, at minimitit pinagsusumikapang talimahit tupdin yaong Kanyang mga aral. O mga minamahal, hanila kayo't magnilay. Yaong sakit tinuran at sa inyo'y naririnig nung may pandinig ay nakarinig. Sapagkat wala ngang pinakamainam na hain at handog, kundi ang puso mong bukal. Yaong pagmamahal mo'y nakakintal at sa kapwa mo'y hinahain mong tuwiran. Alalaumbaga, papatayin ang anumang handog na hindi nararapat sa pananaw ng Ama. Ibabaliwala niya ang lahat lakas mo may binigay mo bilang anak niya. Kung di kalooban ng puso mo'y masaya at maligaya, nang dahil maligaya at may pagmamahal na tumatalima. Kaya naman ang wika niya ay tinatarok, nililirip ko kayo, sapagkat sinusukat kong kakayahan nyo bago ilagak ko ang anumang pinapasat dalahin ninyo. Kaya't sa pagtalim at pagtugon, panawagan ko itinupad nyo, doon ko nakita ang katapatan sa puso nyong may kaaliwan. Kaya naman ang bawat naaliw sa pagtalim at pagsunod, tunay na ang kasiyahan, di kapapatdan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, mapapalad kayong nagmimiti na patuloy ang alawin ang kalooban ng Ama at ang aral niya'y siyang inyong pinagninilayan upang di na makapasok sa isipan yaong masamang naghahabi ng haka-haka at kung ano-anong masasama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kayo mismo makapagninilay kapag ginusto niyong magbagong buhay. At sa pagbabagong buhay niyo'y magtanto kayo at magbulay. Sa sarili niyo'y magsuri kayo. Saan ba kayo masaya? Parang hindi ko ito nararamdaman nung hindi pa ako kumikilala sa Ama. Nung ang kinikilala ko pa'y sarili ko lamang.
Nung ang hinahanap ko 1,000 lang. Ngunit ngayon, di ko kayang ipaliwanag bakit ganito nararamdaman ko. Di bagat gayon ang masasabi mo bilang tumalim at sumunod sa Kanya? At yaon ang pawang katotohanan. Kaya naman, kahit na nakahiga ka, hindi ka mapalagay, ang gusto mo talimahin mo ang gusto niya. Sumunod ka sa kalooban niya, sapagkat doon ka lumiligaya, doon ka sumasaya. At yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang mga nagsusumakit at nagsusumikap maglingkod, yaon ang nadarama nila sa bawat isa. Hindi ang pagkabagot, hindi ang pagkainis, hindi ang pagkagalit, hindi ang pagkainip, hindi ang panghihina ng loob, kundi ang buong tapang at lakas na pakibakahan at tuntunin ang kalooban ng Ama at sundin ang marapat na tinanggap nilang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Nakikita ba ang liwanag? Kapag maliwanag ang mata mo. Ngunit ang maliwanag na pag-iisip mo, hindi mo makikita yan. Tama ba ga? Kundi ito ay mapagninilayan mo kapag nagliwanag ng isip mo. Na sa dating isipan mo, aba, ba't ang lito-lito ko? Ang gulo-gulo ko? Ang dami kong iniisip, ang dami kong katatakutan, ang dami kong kinatatakutan. Tulad ng ngayon ang binabalitang lindol na binabalaan ang Manila. Hindi na yan huli ang balitang yan. Bago pa lang si Apo Kunching, binabahagi na yaan sa kanya. At kung si Cecilia ay nakatatanda sa lahat ng mensahe. Ngunit ang wika rin sa banal na aklat, kung babaybayin nyo tutuntunin, mga anak na sumasa akin, di kayo mababahala at matitigatig man din, sapagkat ang kaligtasan ay ako, sapagkat ako ang inyong buhay. Kung magkagayon, hindi ninyo matututulan ito, at hindi ninyo ito malilisyaan kung nauukol kayo roon. Ngunit kung di kayo kalooban ng Amang pumaroon, at doon ay malagay kayo sa hindi nararapat, ililisya niya kayong ganap. Kaya't ang manapang gawin, huwag katakutan, kundi idalangin at humingi ng tawad sa Ama. Magkaisa na huwag niyang itulot na mapinsala ang mga anak niya. Doon, makatutulong na kayo sa kapwa niyo. Doon, makapaghahandog kayo sa kapwa niyo, bagamat di niyo sila nakikita para iabot ang bagay sa kanila. Kundi mayahain niyo sila sa Ama, mayahandog niyo ang puso niyo sa kanila, malayo man kayo sa kanila, di niyo sila nasisilayan, may nagagawa kayo, yaon ay ang katapatan at pagdulog niyo para sa kanila. Ibagat gayon ang nais ng Ama, ang magdalangina ng bawat isa, at yaon ang tunay na pagmamahalang pagmamalasakit sa kapwa nila lang. At yaon ang katotohanan, kapag may malasakit ka sa kapwa mo, naaalala mo ang kapakanan niya. Kapag minamahal mo ang kapwa mo, malayo man siya sa iyo, inaalala mo. Hindi lamang ang kaharap mo, ang kausap mo at nasa harapan mo, kundi malayo man sa iyo, nagugunita mo, naaalala mo, sapagkat may pagmamahal ka. At yaon ang Ama, hindi man nasisilayan, naaalala ang mundo, naaalala ang mga tao na minamahal niya. Kaya naman patuloy siyang naghahasik ng mabuting binhi upang ang mga mabubuting lupa ay matamnan ng matamnan. At kung papaano sila ay magsisitubo, mga binhing maiinam, magsisipamunga sa takdang panahon. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sino ang antok na naunawaan niyang ganap ang napapakinggan niya? Nag-aagaw ang isip niya at ang antok niya. Mawawawaan bang ganap ito? Ngunit sino ang mulat na mulat ang pangunawa at gising na gising ang diwa na hindi nakakaunawa sa banal na salita? At yan ang pawang katotohanan.
Kaya pinupukaw ng Ama ang mga damdamin ng mga anak niya, ginigising niya ang mga natutulog ang diwa, at binubuksan niya ang mga sarado ang kalooban at kaisipan para sa kanyang kaukulan. Kaya naman, ang mga nagnanasang tumanggap at sa kanya'y kumilala, natututunan nila ang pawang katotohanan. At sa katotohanan, mahirap man tanggapin. Ngunit kapag tinanggap mo at nakipagtotoo ka, iyaon ang daan at kaparaanan para ika'y palayain. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Sino ang nanalig at naniwalang tapat sa Ama, na nasiphayo at sa buong panahon ay lumuha? Sino ang tumanggap sa Kanya't kumilalang lubos siya, na hindi itinawid sa hirap at dusa? Sino nga ang mga anak ng Ama na nagmahal sa Kanya't kumilalang lubos, na hindi nadama ang pagmamahal niya? At yan ang pawang katotohanan. Ang nais ng Ama, matanggap mo siya, makilala mo siya, kilalanin mo pa, at lubos mong tanggapin, pangunahin mo sa iyong buhay na pahiram. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, kasiyahay kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pag nilayan nyo, kayong may pangunawa, maging ang organisto na ngapa-ngapa. Ganyan ang unang magaganap sa nagpapakababa. Kakapa-kapa ka sa dati mong ugaling mataas. Ngunit kapag sinunod mo na ang tono ng Ama at kalooban niyang naghari na sa iyo, nalimutan mo na kung sinong dating ikaw at gayong ugali mo, at siya na ang tinuntun mo at ginusto ng puso mo, mababago kanyang lubos. Tulad ng organ na naisasaayos ang tipa, na ito tonong marapat na nalalapat sa tono ng tinig at himig. Kung anong antas na ibinigay ng Ama sa inyo, siyang inyong maaabot. Katulad din ng tinig at boses ng tao. Kung anong taas at baba, yaon ang hinahabol para ayunan ang iyong boses. Sapagkat kung mataas ang organ at ikay mababa ang awit, magkalisya. Ngunit kapag pinagtama, magandang pakinggan, di baga? Gayon din ang kalooban ng Ama. Kapag nilapat nyo sa damdamin ninyo, magtatama pawa, at doon ay mararamdaman nyo kung paano kumilos siya sa buhay nyo, at kung paano siya sa inyo'y dumaratal, nag-aalay, nangangalaga, pumapatnubay. Sapagkat sa kalooban ng tao, doon siya nagpapadama. Sa kaisipan ng tao, doon siya naghahandog ng mga aral niya. Kaya't ang nagnanasa at nagmimiti na matutunan ng kautusan at kalooban niya, nalilisya sila sa lisyang daan, natatama sila sa tuntunin niya, at natutuwid sila ng landas na matuwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tinig mang pagkatayog-tayog, pagkatarik-tarik, pagkataas-taas, hindi pa rin maaabot ang Ama. Ngunit naririnig niya kahit pabulong lang ang pagtawag mo, anak niya. Kung sa puso nagmula ito, mapapatotohanan niya sa iyo na lugod siyang totoo. Yaon ang pawang katotohanan. Kaya't kapag inaawitan siya at masaya siyang nakikinig, sa mula sa puso na nagmula sa puso, yaong handog na marapat at tapat nilang binigkas ng mga anak niyang sa kanya'y nagpupuri, nagpaparangal, naghahandog ng pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama at Ama nila, binigkas mo ang marapat, siniwalat mo ang dapat, hinayag mo ang karapat-dapat upang kanilang pagnilayan
ng diwa nilang nasa katinuan. Maliwanag mong tinuturan yaong iyong mga kataga ay walang pagkabula. Ang sinumang tatanggap at tunay na magsasabuhay, patiutunayan mo sa kanila ang iyong katapatan. Pasisilay mo sa kanila ang iyong magagawa, sapagkat ikaw ay ikaw na noong paman tulad ng tinuran mo, ako ay ako nga, mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, sino nga ang nag-isip ng nag-isip na iba't iba ang iniisip na pumasok sa isip niya ay banal na salita? Kung ang kapwa mo, kung ang mga bagay, kung ang tanawin, kung ang mga lugar ang nilalaman ng isipan. Kaya't mapapalad kayong nakikipagtotoo sa isip nyo'y naikikintal na itatala na mainam, yaong kalooban ng amang mga aral na kay butit kay inam, at inyong napagninilayan sa oras na kayo'y may dalahin at pasanin, yaon ang nagsisilbing lakas sa inyong katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sadyang kay buti ng Ama. Maliwanag ang kanyang tinuran. Ang mga umiibig sa Panginoon ay di nawawaglit sa kanyang paningin. Ngayon, masusuri nyo kung nawawaglit sa inyo ang paningin ng Ama. Kayong mga hindi nakakalimot sa Kanya at nagpapakabuti, nakatuon din pala siya sa inyo. Kaya't ang ganti niya'y hintayin nyo. Walang sayang sa mabuting ginagawa nyo. Kaya naman, kung puso mo'y totoo at isip mo'y nakipagtotoo, ganti ng Ama'y hintayin mo. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag inalisan mo ng hanap buhay ang isang tao o kaya'y dinaya mo ang sahod ng isang kasama, para mo na rin silang kinitla ng buhay. Bakit nagagawa ito ng mga tao? Ngunit ang sinasabi nila, Panginoon ko at Diyos ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ito po ang dinaratal. Si Jose Rizal ay bayani. Si Bonifacio ay bayani. Si San Andres ay apostol. Iba-iba ang ginampanan. Andres Bonifacio, San Andres na naging pastol, ay iba ang ginampanan. Ngunit parehas silang naghain, naghandog ng buhay. Tama baga? Kaya parehas silang ginugunita ngayon ng sanlibutan. Bayani ng kakisiga, ng katapatan, ng katipunan, itong si, at bayani naman ng kabanalan, ng katotohanan, na pagtupad at pagsunod, si Andres, na pastol, apostol ng Ama, sa pamamagitan ng Anak. Buhay ba ang Ama? At si Jose Rizal at Bonifacio, iba ang ginawa ng bawat isa. Magkakaiba ang ginampanan nila. Gayon din sa panahon ngayon. At sino ang nagtalaga sa kanila? At sino ang nagpasikat ng pangalan nila na magpahanggang ngayon ay kinikilala?
Kaya hindi mo na kailangan pang pagsumigaw, ipagsigawan, mabuti ako! Sapagkat kung nabubutihan sa iyo ang Ama, kung mabuti kang nasisilayan ng Ama, siyang maglalahad, maghahayag sa iyong ginagawa. Kaya naman ang nais niya ay magpakatapat lamang, magpakatotoo lamang, lihim mo mang ginagawa ang kabutihan, walang nalihim sa Kanya. Lihim mo mang ginawa ang kabutihan kanino mang kapwa, walang malilim, daratalang takda, mailalantad, maibubunyag. Sapagkat walang lihim sa buong panahon. Gayon din ang kasalanan. Lihim mo mang ginawa, hindi ito mailalantad ng ngayon at ngayon din, subalit ito'y mailalahad. Alalaumbaga, ano ang gusto ng taong mailantad? Di ba't dapat ang mabuti na at hindi ang masama? At saan ang nais ng Ama? Kaya ibinibigay niya ang kanyang katotohanan at katapatan, ibinibigay niya ang kanyang liwanag at kagalakan, ibinibigay niya ang kanyang lakas at katotohanan para magkasama-samang katotohanan na ito na patuloy na sinasambit, katotohanan, katotohanan. Mga minamahal, ang maalis lang sa tao ay inggit na totoo na nakalalason sa isip at kalooban ng tao, maaayos na itong mundo nyo. Sapagkat kung minsan sa kakahabol, sa kagustuhang mahabol ang kalooban niya'y magustuhan, ang kagustuhan niyang nagugustuhan niya, ang kagustuhan niyang gustong-gusto niya na maabot ang sa kapwa niya, hindi alam kung magkamisan nagkakasala na. Ngunit iba ang kaloobang binibigay ng Ama. Binabago niya ang kalooban na kapag siyang tinanggap mo'y ibang-iba ka na. Wala ka ng pag-iimbot, hindi ka nagnanasa, sapagkat ang pagnanasa at pag-iimbot, karamihan ay liko ang gawa. Ngunit pag mithiin mo at pagnasahan mong kilalanin ang kalooban niya at gustuin mo ang kagustuhan niya, hindi ka malilisya, hindi ka maliligaw. Sapagkat ito ang panimula upang ikay matama at maging tama ang iyong gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, magtanto kayo na lubusan, sa bawat araw na inyong ginagampanan, Amay sa inyo'y huwag kaliligtaan, sa isipan ay ikintan, mga banal niyang aral, noon ngayon at kailanman, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Magmithi kayo. Kung minimithi nyo, gusto ko makapaglingkod ng tapat sa Ama. Kaya lamang may sagabal. Wala akong pag-iwanan sa anak ko, wala akong pag-iwanan sa apo ko, wala akong mapag-iwanan kay kung anong pinagsasabi ng tao. Hindi naman totoo na gusto niyang maglingkod. Dahilan lang yaon. Kaya hindi natutupad. Ngunit kung tunay na minimithi at sa kalooban ay totoo, alam na alam ng Ama yan, kaya ibibigay ang kaparaanan upang ikay magkaroon ng pamamaraang makapaglingkod ng tapat. At paano mo ito matutupad? Sa kabila man ang palagay mo'y mahirap, suungin mo pa rin. At nang makita niyang katapatan mo, mismo magigitla ka, pinalaya ka pala. At siyaon ang nagaganap sa mga nagpapakatotoo. Sapagkat sa kabila ng kanilang mga balakid, iniiwanan nila yaon, Ama ang hinahanap. Inyong pakinggan mula kay Marcos. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo
iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli. At maraming nahuhuli na magiging una. At yaon ang pawang katotohanan. Sa pagtalim at pagsunod mo, sa pagtalikod mo sa mga mahalaga sa iyo, marami kang susuungin. Yaon na nga ang pag-akit at pagtukso sa iyo kung tapat ang puso mo. At nang makita ng Ama ang katapatan mo, sa hindi mo namamalayan, nakakalaya ka sapagkat pinahigit mo siya kaysa sa iyong ina, kaysa sa iyong ama, kaysa sa iyong mga kapatid, kaysa sa iyong mga anak. At mga lupa mong mas mahalaga sa iyo sa unang hindi mo siya kilala. Sa unang hindi mo pa siya makikilala dahil ito pa ang gusto mo. Ngunit nang tinanggap mo siya, sinuong mo ito ngunit maraming tukso. At pinakabakahan mo lahat ito na pagtagumpayan mo, Ama ang nagpalaya sa iyo, 100 ibayo ang ganti niya sa iyo. Kaya't sino naman ang tumupad at nagpakatotoo na pagkatapos ay sinabing, nagupo ako sa paglilingkod ko. Naparusahan pa ako sa paglilingkod ko. Ngunit, wala pang hindi magsasabing hinamak ako sa paglilingkod ko. Sapagkat yaon ang inyong tatalakayin, haharapin at susuungin. Ang paghamak ng kapwa nyo, ang pagtuliksa ng kapwa nyo, ang paghatol at paghusga sa mabuti nyong ginagawa na hindi nila katulad ang kanilang gagawin at inyong ginagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman sa kabila ng kabutihan ninyo, marami kayong pinagdaraanan. Ngunit bakit masaya kayo? Bakit di kayo natitigatig? Bakit di kayo nababahala? Bakit di nyo sila kinatatakutan anuman ang kanilang ginagawa? Sapagkat naroon sa puso nyo ang tinanggap nyo. Nasa isip nyo ang binubulay-bulay nyo. Yung mga tinatanim na mabubuti sa inyo. Kaya naman, nakatala sa Ama ang lahat ng tapat at totoong kanyang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May mga tao magsasalita ng masama at maghuhugas bigas, maghuhugas kamay. Pagkatapos sinabi, magbabalat kayo, magmamagandang loob. Ano pang nagawa mo? Siniraan mo ng kapwa mo. Kaya't ito ang inaalis ng Ama. Ang maskara ng tao ang pagbabalat kayo. Na kapag ginawa mong magbago, siya ang sinunod mo, huhugasan niyang lahat ang karumihan mo at magbabagong buhay ka ukol sa Kanya. Kaya naman, di ka man magsalita, di ka man humingi, alam niya ang ikatutuwa mo, alam niya ang ikasisiya mo, alam niya ang ikabubuti mo, manahimik ka lamang. Siyang asahan mo, patototohanan niya, buhay siyang totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maigting ko at matapang na siniwalat sa inyo, yaong pawang katotohanang batid ko't na batid ko, na kung ganang pagkatao'y di mababatid ito, ganang di nyo nasilayan, noon pa may batid ko na ito. Kaya naman sa panahon nyo'y sinisiwalat ko pa rin,
Yamang naisiwalat na sa mga ninuno nyo, at magpakailan may sisiwalat ko pa rin, sapagkat wala ng ibang magsisiwalat nito, maliban ang noon, ang ngayon, at mga susunod pang panahon, ang nag-iisang magsisiwalat at magbababa sa lupa. Yaw na ngang di nyo nasisilayan, walang butot laman na tulad nyo tao, na walang kamatayan kailan paman, na di tulad nyong may kamatayan, may wakas at hangganan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Hindi ba para lang mapadama mo sa kapwa mo ang pagpapahalaga at pagmamahal, may sinasaalang-alang ka? Kapag ang pagsasaalang-alang ang wala sa inyo, hindi nyo masusunod ang Diyos. Ano ba yung pagsasaalang-alang? Alang-alang sa Ama, susundin ko ito, gagawin ko ito. Alang-alang sa Ama, kaya ko ginagawa ito at nagagawa ko. Sinisigurado sa inyo ng Ama, walang di kayo matutupad at matusunod dahil sinaalang-alang nyo siya. Hindi ang sarili nyo, hindi ang kung sino. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yung iba, kumisan kahit nanlalambot sa hindi nila matanggihan at di nila matutulan, kinahihiyaan nila, di sila makatutol. Ngunit sa ayaw nila, maraming dahilan. Yan ang tao. Ganyan ang tao. Yan ang ugaling tao. Ngunit sa Ama, hindi. Ang ugali ng Espiritu niya, pantay. Mayaman ka, mahirap ka, katamtaman ka. May binigay ka, wala kang binigay. May bibigay ka, wala kang may bibigay. Pantay. Ang mahalaga sa kanya, kung sinong totoo, siyang napaghaharian niya. Kung sinong tapat, siyang nakakadama sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Paano naman ang mga walang nagsasaalang-alang sa kanila? Yung mga hindi pinapahalagahan ng kapwa nila. Pahihintulutan ba naman ng Amang buong panahon ay gayon na lamang sila? Kung mabuti sila pa ang kanyang nakikita, hindi. Kaya kung misa naman ang nagaganap sa tao, ang pinapalagay ng kapwa niyang kabagabag at kawawa at walang kwentang tao, nang inangat niya ay nagitla pa ang lahat. At ang pinapalagay ng iba, napakagaling, napakabuti. Tunay na napakabuti at napakaganda ng ugali. Nang mailantad ng Ama ang kanyang kahihiyang hindi magandang gawa, siyang napahiya. Gayon ang nagaganap sa lupa. At ito ang ipatutupad ng Ama, sapagkat kilala niya at alam niya ang mga anak niyang totoo sa kanya. Kaya naman, hindi mo na kailangan pang magsalita, kundi gumawa ka. Lakipan mo ng gawa ang pananalig at pananampalataya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, kung wala kang ninanasang masama kanino man, isipan mo'y mabuti pawa ang nilalaman, kalooban mo'y kay inam at kay ganda mong gumaan na tumaha sa daan. Bawat araw, wala kang pasintabi ni numan, sapagkat alam mo, ang lahat ng daraanan mo'y patung sa mabuti at kalooban ng Amang mahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo ang Diyos, at buhay na buhay ang Diyos, ano sa palagay nyo? Kaya ang wika niya,
mula sa awit. Ang dakilang Panginoon, si Yahweh ang nagsasanay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lunsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna, ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan, upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matapat na lingkod ko'y titipunin. Silang tapat sa tipankot, nagahardog niyong gahain. Ang buong kalangitay, naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matwid, kung humatol ay maayos. Buhay ba ang Ama? Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako'y Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot, saksilaban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog. Ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan, pagkat akin yang hayop sa gitna ng kagubatan. Maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas. At ang lahat na may bahay sa parang ay aking lahat. At kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Narinig nyo? Walang mayahain sa Ama para malugod siya. Sapagkat ang lahat ay siya ang lumikha at gumanap para ito'y mabuhay sa lupa. Kaya naman, ang nais niyang hain at handog na mainam, puso mong bukal na may pagmamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba ang pilit lang kayo na naglingkod? Ano nadaman nyo? At naranasan nyo na ba yung naglingkod na ang siga-sigat masayang-masaya kayo? Ano nadaraman ng puso nyo? Kaya kayo rin ang makakadama sa sarili nyo. Pag masaya kayo, totoo paghahain nyo. Pag totoo kayo, totoo paghahain nyo. Masaya puso nyo. Kaya naman, yung kapwa nyo, di man kayo gustuhin, di man kayo mahalin, ano nararamdaman nyo? Masaya pa rin. Magalak kayo. Magpuri kayo. Sapagkat yaon ang kalooban ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, sinong magsasabi na hindi man lamang dumadaan sa isip niya kung minsan ay marumi? Ang mga hinirang ng Ama mula sa una, mga may tinanong. Ang mga hinirang ng Kristo, may tinanong. Ang mga hinirang ngayon na wala ka nang natatanong na Kristo at wala ka nang naririnig na tinig namang pakalakas ng Ama. Abraham, ikaw pa kaya ang di magtanong? Nakapagtatanong ka rin, di ba? Ngunit pinananaig mo ba ito? O pinipilit mong huwag makapanayg ang sarili mo? Magalak ka, magpuri ka, sapagkat patotoo lamang na kapag gayon ang ginagawa mo at di mo pinananaig ang sarili mo, mas malakas ang espiritu kaysa katawan mo, kaysa laman mo. Ngunit kapag nanaig ang sarili mo, ilang percent kaya? Ilang porsyento lang ang espiritu sa'yo? Taas nyo nga ang kamay nyo. Nang mga mataas ang espiritu nila kaysa sa laman. Walang banal,
walang matuwid, lahat nagkamali, nagkakasala. Ngunit at pasubali, sa pagkakamali, maitutuwid, maitatama. Sa pagkakasala, makapagsisisit, magbabalik loob, ay huwag ka nang magbalik pa sa dating gawin mo. Di ba dapat gayon? Wala. Walang makakaunawa. Maliban ang Espiritu ng Ama na sumasa inyo, na siyang magpapaunawa at magbibigay unawa sa inyo. Kaya damhin nga ninyo kung naka-Espiritong banal kayo. Nadama nyo ba? Nakadama ba kayo? Salamat sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Diyos ba siya? Salamat, Carol. Buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos kay Carol? Ano ang pangalan ng nanay mo? Uy, magka-tokayo pala kayo. Oo nga, ano? Magkatokayo kayo sa pangalan? Sa gawa, magkatokayo kayo? Natawa siya. Buhay ba ang Diyos? Pagka nagbiyahe ka, parang mayroon ka pang, anong tinatawag? Pag galing ka sa airplane, may jet lag ka ano? Pag galing ka sa lapag, anong tawag naman? Pag galing, ano? Anong tawag? Baka alam nyo sa English yun. Pag galing ka sa barko, anong tawag? Sinakyan mo yung barko. Naku parang nararamdaman ko pa yung umiindayog ako. Pag galing ka sa likulikong daan, napatag naman ang daan, anong nararamdaman mo? Naku, parang umiikot ang mundo ko. Ganon ba? Kaya ang katwiran, hindi na muna ako maglilingkod. Parang umiikot pakiramdam ko. Sa isip mo lang pala yun. Imahinasyon mo yun. Tanggapin mo ang Ama, mawawala yun. Mithiin mong tukdin ang kalooban niya, mawawala yun. Ang mahirap kung hindi ka nakakatulog sa biyahe, ano? Kaya kitang-kita mo yung dinadaanan mo, nakikita mo yung dadaanan mo, pagtulog ka ba, para kang patay, wala kang alam. Ano? Kaya pagbaba mo, wala ka rin? Buhay ba ang Ama? Ganun pala yung taong patag lamang sa kanya ang buhay. Patag lamang sa kanya ang lahat. May nakikita siya pero wala siyang iniisip na kung ano-ano. May nararamdaman siya ngunit wala siyang takot. Maganda pala yun. Maging patag ka lang. Para hindi ka maluka. Para hindi ka maging manghuli ng tutubi. Pero kahirap gawin. Pag bilang tao ka, mahirap. Bakit? Ano? Carol, mahirap ano? Pero pag nasa espiritu ka, madali ano? Yan. Bakit? Sapagkat ang espiritu ang siyang nagbibigay unawa at pumapayapa. Ngunit kapag nasa pagkatao ka, lahat ng ginawang masama sa iyo ng kapwa mo, siyang nakatala sa isip mo, naku! Hindi ka makalalaya ng puot at galit sa puso mo. Para mong tinataga na palalim ng palalim ang sugat mo. Hindi na makawala-wala. Nagnanaknak, patuloy na pagdurugo ang nakakamtan nito. Gusto nyo ba ng ganon? Kawawa kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng
Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung may magagawa ang Ama, pagkat winika manalig ka na. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Mahirap gawin ang mga sinasabing mabuti
kung sinasabi mo lang sa nguso mo, sa puso'y wala ito. Ngunit magaang palang gawin kapag nagmumula sa puso mo. Tulad ng sinasabi ng ama na nagmumula sa kanyang kaibuturan at sinabi ng anak na nagmula sa kanyang kalooban. Kaya naman, lahat ng mga anak niyang binabaan at nasa katotohanan, magaan din nilang tinutupad ang nasa mabuti nilang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Napakabuti po niya. Kung hindi nga sa kanyang kabutihan, walang maglilingkod. Kaya, yung mga naglilingkod po sa inyo, yung mga lagad, mga kaps, hindi po kagustuhang sarili yan. Kaya dapat po ay patuloy niyong ipanalangin na lahat ay makapagtagumpay. Sapagkat narinig niyong maliwanag, kapag pinahigit mo ang Diyos, marami kang pakikibakahan. Ano po? Yun na nga yung kahatulang dinaranas mo sa lupa, ngunit kay sarap naman. Kung kayo lamang ang lalagay sa kalalagayan ng mga naglilingkod, na yung habag at awa nyo nasa puso na, halimbawa si Carol, mithing-mithi kung siya'y maging patag ang buhay, at siya naman ay hindi gumugusto, matutuwa ba ako, Carol? Masaya kaya ako? Hindi kita kaano-ano. Ngunit bakit may pagnanasa ang puso ko na gusto kita na mahangot gumaling? Ano ibig sabihin nun? Sino may kagustuhan nun at may kalooban nun? Ay, salamat, Carol. Sapagkat nararamdaman mo yun. Hindi mo lang mabuhay na ganap. Bakit? Nananaig yung saan ang pangamba? Saan nakalagay ang pangamba? Sa isip lamang. Kaya laging alalahanin yung awitin, sa isip lamang ang takot. Tama baga? Halimbawa, pumasok sa isip mo, paano kayang mangyayari? Diyos ko, malapit na ang pasukan, wala pang pang-tuition yung anak ko. Ano na iniisip mo kung ano-ano nang puro laman ang isip mo, paano ba makakapasok ang anak mo? Iniisip mo na kung saan ka mangungutang, sino kayang lalapitan mo, ba't hindi mo unahing isipin ang Diyos? Ba't hindi siya magpakasakit? Ba't di ka magpakasakit bilang tao? Para sa pagpapakasakit mo'y makita ng Ama. Ang pagpapakasakit mo'y kinalugdan niya, kinatuwaan niya, natuwa siya, nalugod siya sa'yo. At itinuro niya ang pamamaraan kung paano mo ito makikita, malulutas ang iyong problema. Maraming pamamaraan ng Diyos. Kaya lamang, kuminsan dahil sa kalituhan, sa takot, pag-aalala, pagmamadali, alam niyo bang sa isang iglap may nagagawa ang Diyos? Kaya halimbawa kapag ginusto niya, ura-urada, eto na, bukas papasok na. Kapag ginusto niya, itong araw na ito, may papasok mo pa yung anak mo bukas. Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo? Walang pinagkaiba yung tinaningan ng buhay na sinabi hanggang bukas na lang, kaya, hintayin mo. Kamukat-mukat mo yung bukas niya yun, ilang taon nang lumipas, buhay pa. Ganon kumilos ang Diyos na pinakikilala at pinahihiwatig sa inyo sa dakong ito, na kung makikilala nyo, tatapang ang loob nyo, lalakas ang loob nyo, sisiglang loob nyo, sapagkat ang Diyos, ang noon, ngayon, at kailanman, ay iisa. Diyos ng katotohanan, Diyos ng buhay, Diyos ng liwanag, at Diyos ng lahat. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang,
Nagkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo po at tapat ang Diyos. Napakahiwaga. Tunay na napakahiwaga. Ngayon, anong marireceive mong text? Panalangin para sa earthquake. Ano? Kung yung nananalangin sarili niya, hindi niya maipanalangin. Paano yun? Ano ibig ko sabihin, sarili niya, hindi niya maipanalangin? Magbago. Hindi niya maipanalangin, Diyos ko, magbago po sana ako. Ano? Ganun pala. Humiling kang magbago ka. Sabi mo, Panginoon, sabihin niyo nga po, Panginoon, tulungan niyo po akong magbago. Hindi ko gusto ang ganitong pag-uugali ko. Ngunit bakit nananaig pa rin ang pagkatao ko? Bakit hindi ang kalooban mo mapaghariin ko sa puso ko? Bakit ang sarili kong naghahari? O Diyos ko, tama ko. Pagod na akong mag-isip. Pagod na akong mag-isip. Sabihin nyo nga po, pagod na kayong mag-isip. Para nang sa gayon, pag-aagaw ng Ama yung pagod nyo. Totoong-totoo, mahirap ang mag-isip. Naranasan nyo na ba yung isip kayo ng isip? Mahirap, di ba? Pero pwede naman palang hindi ka mag-isip ng mag-isip. Kapag nasumpungan yung totoo ang Diyos at nakiisa kayong totoo sa Kanya, pwede pala ang hindi ka mag-isip ng mag-isip. Pahinga ang isip mo. Nakapahinga ang isip mo. Pwede pala yun. Paano po kayo na po, Kunching? Nakapahinga sa marami kang iniisip. Ngunit ang nasa isip mo'y salitang banal na di nagpapahirap ng iyong isip. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yaon ang ibig sabihin ng Ama. Sapagkat kapag ang isip mo'y nakatala ay mga banal na salita, walang hirap. Hindi ka balisa, hindi ka natatakot, nag-aalala, sapagkat payapa. At yun pala ang ibig niyang sabihin. Itala sa isipan ng mga banal niyang salita. At sa puso mo, siya naman ang makatahan. Banal na Diyos na walang hanggan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At naniniwala ba kayo na walang kabiguan sa buong panahon? Nabigo ka ng 4 na beses, ginawa pang 5. Kahit na sinasabi ng iba, ang 6 na numero hindi maganda. Sa iyong mananalig na tapat at nananampalatayang totoo, walang masamang numero. Baka yung ika-6 siya pang swerte mo. Subukan mo. Gumising ka tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa isang beses ba'y nagalit ka na? Ayaw mo nang magpangalawa pa. Nasubukan mo na yung kapwa mo, masama talaga ugali niya. Ayaw mo nang subukan pang muli siya. Dahil sabi mo, masama ugali talaga niyan. Sinuri mo ba ang sarili mo kung ba't masama ugali ng kapwa mo? O siya lang ang sinusuri mo? Magsuri ka muna sa sarili mo. Baka ikaw rin masama ugali mo, hindi mo lang nakikita. Huwag naman ang kapwa mo lang ang susuriin mo, pati sarili mo. Para magkaisa kayo. Ganyan ang tao sa mundo. Ang alam lang ang sinusuri ang sarili ng kapwa niya. Ngunit yung mismo sarili niya, ayaw suriin. Kung gayon lang ang gagawin, walang hindi magkakaugnayan. At kung parehas na magpapakababa at parehas na susuko, walang hindi magkakatono, magkakaunawaan, magkakaisa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kaibigan mo ba? Nakagalit mo? Nag-isip ka ng di maganda sa kanya? Kapatid mo? Ina mo? Ama mo? Magulang mo? Na tinatawag ito. Kaibigan, lahat na yan pinahalagahan. Kapatid, lahat na yan. Anak, asawa. Ngunit, nakatanim pa ba sa puso mo yung galit?
Salamat naman. Makakalaya ka. Pag inalis ang galit, ang hinanakit, ang pagdaramdam, malaya mong makakamtan ang liwanag at kagalakan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan ang tamang pamamaraan na ibibigay sa iyo ng Ama. Sapagkat yan ay di binibili. Hindi yan ninanakaw. Hindi yan sasanla at maisasanla. Yan ay kusang bumubukal kung tatanggapin ang Ama. Pagarian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Dahil araw-araw, bawat segundo, bawat gabi, may Diyos kang tinatawagan, may Diyos kang inaasahan, may Diyos kang sandigan, may Diyos kang totoo at tapat. Ikaw ba, sa araw-araw, nagmimiting, makasama siya? Magalak ka. Pag minithi mo yan sa buhay mo, at inalam mo kung sino siya at ano ka sa kanya, pababatid niya. Mahal na mahal kaniya. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ano lamang ang nagiging dahilan bakit hindi matanggap ito? Kataasan. Ayaw aminin, kataasan. Lalo na yung susukuan ay, sino ka para sukuan ko? Sino ka? Ikaw lang susukuan ko? Hindi na, mamamatay ako, di ako susuko sa'yo. Eh di mamatay ka. Sabi naman ng isa, kaya nagkaka-wata ang tao. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kung ang makatwirang Ama at makatotohanang Ama ang siyang makikilala at matatanggap, ang nagliwanag ay magbabahagi ng liwanag, ang nasa matuwid ay patuloy na tatahak sa tuwid na landas, at ang naligaw ay kanyang aakayin, at kung sasamang naligaw at kapwa sila na tuwid, marami ang paroroon. Ihanda nyo na sarili nyo. Gusto nyo bang pumaroon? Tingnan nyo nga siya. Gusto niyang pumaroon. Kaya tumaas na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, kasiyahay kanta. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos, Carol? Ay, salamat. Nawala yung isa, nagkapalit sila. Sana ganun din nabaligtad, napihit na yung isip. Dumiretso na sa liwanag. Ay, wala kasing sanet. Ay, nawala! Saan napunta? Ha? Na, hindi ko alam sa nasaan. Sayang, tingnan ko nga. Eh, pabayaan nyo na po. Kung ayaw niyan tanggalin. Oo. Tama, ako rin naghihikaw. Kasi babae tayo, no? Yung lalaki nga naghihikaw. Magbabara ang butas, ano? Eh, paano pag malaki na ang butas, tinatakpan naman? Buhay ba ang Diyos? Magandang mensahe yan. May butas na hindi dapat magbara. Kailangan ito ay diretso. Tulad ng inyong tenga. Tulad ng inyong ilong. Tulad ng inyong puwet. Tulad ng inyong daanan ng pag nagbara iyan, ano dulot? Ngunit may butas na dapat kumisay busalan. Bibig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung di tama ang ibubuka mo, busalan mo muna. Baka, pag di mo napigilan, binuka mo.
Di pala tama ang sinabi mo. Bandang huli, sa'yo nagmula, sa'yo bagsak ng sisi at sa'yo rin ang gante. Buhay bang ama? Mga minamahal, kung mabuti ang sasabihin at mabuti ang gagawin, mayroon bang babalik na hindi mabuti? Kaya yan ang gawin para patuloy mabuti ang kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, purihin ka, Ama. Diba? Sapagkat ang mata walang butas. Nasa loob ang butas niya, yung mga tubo na daanan ng tubig, luha. Kung pwede lang at mabubuhay pa rin ang tao, ngayong oras na ito, gagawin kayong parang manika, pagtatanggal-tanggalin. Pakikita sa inyo ang sinasabi ko'y totoo. Kaya lamang, hindi maaari eh. Kaya kailangan suriin nyo. Umanap kayo ng skeleton. Kaya lang, buto na yan. Umanap kayo ng kapwa nyo. Aba, pananagutan nyo sa kapwa nyo yan. Kapag tinanggalan nyo ng tenga, may bara. Eka. Pag tinanggalan nyo ng ilong, may bara. Eka. Pag tinanggalan nyo ng galit ka ba? Ay, mabuti ka pa. Karapatan. Magagalit sa inyo yan. Maraming karapatang pinaglalaban ng tao. Kaya sa karapatang pinaglalaban, marami hidwaan. Ang ipaglabanan nyo at paglabanan yung paglabanan, huwag sanlibutan. Ang ipaglaban nyo ng ipaglaban ay ang karapatan ng Ama sa buhay nyo. Huwag ang karapatan nyo bilang tao, sapagkat ang karapatan nyo bilang tao may hangganan at katapatan. Katapatan. May katapat yan. Buhay ba ang Ama? Ipaglaban nyo ang Ama, paglalaban niya kayo, sapagkat siya'y totoo, sa paglalaban, hindi niya gusto. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, yung kuko nyo, taas mo nga yung paa mo, anak. Taas mo, Carol. Oh, pag humaba yung kuko mo, nakita mo bang umusad yung dulo nito? Shoo! Humaba. Hindi humabang kusa. Yan lang, pag nilayan nyo, kung yung kuko, yung pilik mata, nakasteady na yan, permis na yan. Kapag malaki ka na, wala nang paghaba yan, sanggol ka, mahaba-haba pa. Pag nakapix na yon, nang gando na lang ang haba ng pilik mata mo, pag pinutol mo yan para humaba, baka bandang huli kalbo ka na sa pilik mata. Ngunit ang buhok, putulin mo ng putulin hanggat buhay ka't di ka pa nakakalbo, hahaba pa rin yan. Ano ibig sabihin? Habang may buhay, maaring lumawak ang pangunawa nyo at humaba ang unawa nyo. Huwag nyo pakitirin. Pahabain nyo ng pahabain sa paghanap ng katotohanan at palalayain kayo sa makitid nyong kaisipan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh. Ang mata, pwedeng magdoble para magliwanag ang pananaw mo. Salamin ang kalapat niyan, Pero ang isip mo, hindi pwedeng doblehin yan. Hindi pwedeng suotan ng salamin para makaunawa siya at makakita pa. Kailangan ang pumasok diyan ay Diyos mismo, huwag kapwa-tao mo. Sapagkat kapag ang Diyos mong tinatawagan ang pumasok diyan, makikita mo lahat ang mabuting gawa niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayong tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh. Ano yung walang butas, binubutasan?
Ay, katalino niya. Oo nga naman, ano? Walang butas, bubutasan para lagyan ng... Ba't kaya yung utak hindi mabutasan para makaunawa? Ano? Dahil hindi po pwede. Hindi pwedeng biyakin ang bungo mo para sidlan ka ng munawa ka. Bumukas ang diwa mo para makaunawa ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, maraming nilalang sinasarado ang isip para sa kabutihan kapag nagiging lason sa isipan yaong kung ano-ano ang nilalaman. Buhay ba ang Ama? Kaya dapat at marapat ang nais ng Ama maitala sa isip ay banal na salita. Hindi si Juan, si Pedro, si Petra, si Maria, at si Kalabaw. Magandang umaga, mga minamahal sa pahapon. Pagpalain kayo, halina kayo, mga mahal ko.